Ay mga ka-agri, magandang umaga po. Meron po tayong 6 na cacao pod dito. Ito po yung mga koleksyon natin po sa white beans po. Ito po yung galing ng Davao kay Sir Barloquias. Ito pong apat dito po ito na discover sa Panay. And then ito po ay sa Iloilo po ito. Ito po ay sa Negros. Binili po natin kay Sir. Medyo maliit po siya. Pinili lang po natin yung maliit kasi for quality check lang naman po about sa color ng beans, no. So ito po unahin natin yung malaki, ang kay Sir Virgilio Loquias, yung tinatawag niya na modern Criollo po. White with white cotyledons, but according to him belongs to Trinitario, no. Yan po yung kanya, ang dami po niyang andakan po. Ang malalaki po yung kanyang beans at maganda po yung beans niya, no. Ayan po. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bale 42 po seeds. And makikita nyo po ninyo, pahaba po yung seeds niya, yung beans niya. Ayan o. Ayan. So, testing po natin. Ayan po. Ito po yung beans niya, ipahaba po. Ayan. Po. So random lang po tayo para po makita niyo po yung random tayo ng mga 5 po. Ayan. So yan po yung kuan niya, color niya po. So ito naman po is dito po ito sa Panay po na region 6 po, kaya po tinawag namin binukot po, no. Testingin po natin yung ano niya. Ito po rin medyo pahaba po siya. So ayan po, iba-iba po yung kanya, oh. Nakikita niyo po. Ito po medyo pahaba na may rag po siya. Tsaka yung beans niya po is medyo maliliit, no. Medyo maliliit yung beans niya. Pero pan po siya. Kumbaga mabusog po yung beans niya, round beans po siya. Yan. So yung term po, local term po namin dito sa Panay po for kanya is tibsol, kasi round bean po siya. Yan. Maliliit nga lang po, but I think kung lalaki po yung puno niya, may potential po na ano. So we're thinking of crossing this. Cross po sila. Tingnan natin kung ano po yung kalalabasan niya ng bunga. So bilangin po natin 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 36 po. Random lang po tayo ng cut test para po sa kanyang cotyledon po. Yan. Yan po. 3, 4, 5. Yan po mga ka-agri. So ito po yung tinatawag nating binukot, and magkaiba po yung amoy nila. Ito po is more on parang guyabano po. Ito naman po may pagka siya. May pagka yung kanya is medyo may pagka-asim po siya ng konti, no. So iba po yung kanya. So ito naman po is medyo round po siya na kwan po, but marag naman, no. Round pod. Ayan. So ito din po yung kanya. So makikita niyo po kanina,
Ito po round siya. Ito po medyo round naman pero medyo may flat ng konti. Yan, medyo kumbaga makikita nyo naman sa kanya. Ito po medyo maliit na round. Ito naman po medyo malalaki. Tapos still tibsol po siya. Compare po dito lang. Tingnan nyo po. So may diferensya po talaga yung kanya. No, laki niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32 seeds po. So mag-random lang po tayo ng ano. Ng 5. Yan po. Ang color niya. 2, 3, 4, 5. Yan po. So makikita nyo po yung kanya. So kung ano ko po, ito yung malaki. Pangalawa, ito po yung pangatlo. So tingnan po natin ito. Medyo kon po yung ano niya. Different naman ang niya sa isa-isa na to. Medyo makinis po yung ano niya. No? Makinis na po yung kumbaga yung balat niya. No. So kita nyo po yung ano niya, maliit po yung napaka-pan po ng pad niya, ng shell niya. No. So titignan po natin yung kanya still kasi yung plano po dito is kung pwede siya makross, no, sa ibang ano. So makikita niyo po dito yung mga rejects po ng ano, mas marami dito sa pang-apat natin na ano, kasi may mga maliit siya, may mga flat beans po siya. Yan, tulad po nito, flat beans po. Yan. So bilangin lang po natin yung good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 18 lang po. Ito check po yung kanya. Still white po siya. Ayan po. So maliit lang po ang kwan. But i-evaluate po natin ito. Kasi titingnan natin yung performance niya po. Kasi makikita nyo naman. Kasi siyempre kung maliit yung pad niya, maliit din yung kanyang ano, yung kanyang beans. So 4, 5. Yan po. So pang-4 po na sample, still puti po siya, but in terms of bean size po medyo kuha na siya. No, ito po yung nakita ko na meron po talagang maliliit yung bunga niya. Parang ganito lang po talaga kalaki. So pinano po natin, titingnan po natin ano. But it look like mas mayo pa siya. Mas maganda po siya compare dito sa ano. Kasi yung beans niya ay buo din, no? Yan po yung pad niya at saka ito po yung beans niya. So walang halos na flat beans. At bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 po. 26 po na ano, na beans. Tapos yung kulay po ng panya is yan po. Yan po mga ka-agri, no? So tingnan niyo po yung kuwan niya. Ayan. So from the biggest, pangalawa, pangatlo, pang-4, no, pang-5. Ito po yung last. Ito lang po yung nakita kong ano hinog po sa binila natin kasi magto 2 years pa lang po yung
yung since na tanim natin na binili natin. So ito yung nakita ko. Although yung iba po malalaki din po, lumalaki ng gaga kahit na parehas nito. Ito lang po nakita natin na na available na hinog po. Ito po yung galing sa kay Sir Rodolfo Villariña ng Silay po. I think meron pong mga ganito si Sir Chris Padriga po ng Negros. So maganda po ang kanya. Kita nyo po yung formation po ng kanya. Almost the same po siya dito sa kwan. Tibsol na medyo mahaba and may iba naman na flat, no? And then ang kanyang kwan po, ang kanyang beans, number of beans, may flat bean po siya, may round po. Ayan. So this is a product po of pollination po. Kaya po hindi po pare-parehas ang kwan niya talaga. Ang beans, ang size ng beans po kasi product po yan ng pollination. So bibilangin po natin. Tanggalin po muna natin yung mga flat. Yan po, flat po ito. Wala pong laman to. Yan. So ito po ay pwedeng maging kwan po ng ng fertilization. Pwede natin ma-improve po ito. And during kwan na po, gaya ng sinabi ko kanina, during po ng pollination po talaga, no? So makikita nyo naman po, basta kwan, meron po talaga yung mga maliliit or flat beans. So ito po siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 po ang good. And then slice po natin. Yan po. Yan po yung kulay ng kanya, white cotyledon din po. So almost lahat po ng atin na mga nakolekta po is white po siya. But this is for my further evaluation po. Magpapa-evaluate din po tayo sa USM kay Doc Barlaan po. Magpapadala tayo ng sample po ng mga panila, ng mga shoots nila. Ayan po. So makita nyo 5 na. So ito po yung ating 6 na collection po dito sa farm. Which is nakita nyo naman po, nag-random sampling tayo, nag-random cut bean test po tayo. And lahat po siya is puti. So from Sir Virgilio Loquias, from Binukot po. Itong 4 po is Binukot po dito ng Panay. And then ito po ang kay Sir Rodolfo Villariña po. Yan. So yun lamang po mga ka-agri. Tignan po natin yung tinetest natin ngayon na pine-ferment po natin na batch. This is meron po tayong around wet beans po na mga 30 kilos. So titingnan po natin yung quality niya, kung ano po yung magiging lasa niya. But as to the physical appearance po ng kakao natin, ng mga bunga, and morphological po na kung makikita nyo po in terms of beans. So para sa akin po, mas maganda po itong malalaking beans. But we will try po na i-breed po siya, no, with this other white beans, kung ano po yung kalalabasan. Baka po mag-improve yung size ng beans niya. So ito po yung magiging research and development natin for this white beans po. Hindi ko pa po masasabing Criollo siya kasi marami pong nagsasabi na not all white beans are Criollo. So we will further evaluate po, and then we will send sample po sa USM Kabakal para po ma-evaluate ng maayos at makita yung percentage po ng gene niya, kung meron po siyang Criollo or ano po ba siya na variety. Yun lamang po, at maraming salamat. Happy Sunday po, Moni.